Okay, magandang gabi po muli sa ating lahat. So, purihin po ang ating Panginoon sa ating mga memory verses. Ah, lagi pong pinapaalala sa atin na yan po ay nagsisilbing pagkain ng ating kaluluwa. Para paghandaan po natin ang bawat umaga, ang bawat maghapon, at patuloy nating ipamuhay ang kanyang salita. Okay, ngayon po mga kapatid ay samahan niyo po ako sa atin pong passage sa Romans chapter 14. Ito po yung continuation po ng ating exhortation po 2 weeks ago. So Romans chapter 14 verses 10 to 12. At ito po ay ang panghuling bahagi ng ating pong series about mutual understanding in the church. Romans chapter 14 verses 10 to 12. Why do you pass judgment on your brother? Or you, why do you despise your brother? For we will all stand before the judgment seat of God, for it is written, As I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then, each of us will give an account of himself to God. Purihin ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po. At muli po, kami po ay makakapakinig ng inyong pong salita. At pagpalain niyo po ang sandali na kayo po'y maghahatid sa amin ng inyong pong kapahayagan. At patuloy kaming sumunod sa inyong pong ituturo kung paano po namin panghawakan at pakaingatan, Panginoon, ang aming pong relasyon sa amin po mga kapatid sa pananampalataya bilang pagpapakita ng aming pagmamahal sa iyo, Panginoon, sapagkat ito po ay inyo pong kawan. Kaya o Diyos, ikaw pong manguna sa oras na ito at ang inyo pong lingkod ay patuloy niyo pong itago lamang sa likod ng inyong pong kabanalan. At ikaw lamang ang may taas sa bawat salita, bawat katotohanan na maririnig po namin sa gabing ito. At patuloy po na magbigay daan ito sa pagpapatotoo po ng inyong pong iglesia, na kami po ay taga-silbi ninyo at patuloy na tagahatid ng inyong pong salita. Salamat po, purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So, mutual understanding in the church, once again po ang ating pabagat. At last time po ang ating pinag-aralan po or topic is about our conscience sa ating pong pagpapanatili ng ating pag-uunawaan sa ating pong mga kapatid sa pananampalataya. So, we know that in the Bible, ayon po sa salita ng Panginoon, tayo po ay isa. So, we are all one in Christ. We have one Lord, we have one faith, we have one Spirit, we have one confession of our faith, we have one hope. Iisa po ang pag-asang pinanghawakan po natin dahil iisa po ang Diyos na pinagmulan nito. And upang mapanatili po natin ang pagkakaisa sa katawang ito, ang katawan ng Panginoon, ay sa pamamagitan po ng pagpapanatili ng tinatawag po nating mutual understanding ng bawat isa po sa atin. So we have different situations ng ating pong espiritu. So meron pong malakas sa pananampalataya at meron din pong mahina sa pananampalataya. At maaring dahil po ito sa mga problema o sitwasyon po na pinagdadaanan po natin, or maybe sa ating devotion sa ating pong Panginoon, meron po tayong kakulangan, meron po tayong panahon na hindi po natin nailalaan ng tapat sa Panginoon. But here, makikita po natin that to deal with sa mga ganitong bagay, ay una sa lahat, makikita po natin that let us all accept, so una sa lahat ay tanggapin po natin ang bawat isa sa atin. So regardless ng kanyang panghihina sa pananampalataya. So kung maalala po natin sa ating first point is through your acceptance in verse 1, as for the one who is weak in faith, welcome him but not to quarrel over opinions. So hindi kayo naging magkapatid dahil sa inyong opinion. Hindi kayo naging magkapatid dahil sa inyong mga pananaw, kundi dahil kay Kristo. Kaya una is welcome Him or accept Him. So, yan po yung unang katotohanan. At kung meron man tayong
pagkakaiba na magkakaibang pananaw sa mga maliliit na bagay na wala namang kinalaman sa ating kaligtasan. So hindi ito maging dahilan upang husgahan natin ang kanyang pagiging isang Kristiyano o hamakin natin ang kanyang pagiging isang Kristiyano. Because there are two, sabi nga, dalawang dalawang grupo ng tao ang makikita po natin dito po sa passage po na ito. So ang isa ho is nandun pa rin yung kanyang observance about the Sabbath. So dahil siya po ay Hudyo na nakakilala sa Panginoon, yung isa naman hindi na niya ino-observe. Possibly Hudyo din ito, pero hindi na niya ino-observe sapagkat alam niya na lahat ng ito is already fulfilled. Lahat ito ay ganap na sa Panginoon. So siya yung ating kapahingahan, lahat ng observances and details na nakapaloob sa batas o sa law, ang katapusan po ay ang ating Panginoon. So ito po ang banaag ng isang taong matatag sa pananampalataya. At nung isang hindi pa matatag sa pananampalataya, so nandun pa rin yung kanyang leaning na i-observe, alalahanin ang araw ng pamamahinga. Okay? So yun po yung first. Welcome Him. Tanggapin po natin siya bilang kapatid sa Panginoon. At unawain po natin na nandun pa siya sa bahagi na hindi pa niya lubos na naunawaan ang kanyang kaligtasan. Okay? So that is the first. And also, through your convictions. So that is in verse 5. So sabi po dito, one person esteems one day as better than another, while another esteems all days alike. Each one should be fully convinced in his own mind. So meron pong bahagi dito po sa ating passage na kinakailangan din po nating tingnan ang ating kapatid sa Panginoon na hindi siya nasisira or hindi siya natitison. So, ibig sabihin, huwag tayong maging cause ng pagiging stumbling block sa ating kapatid. Kaya sabi doon sa ating ikalawa is through your conviction. So, the word fully convinced here is not to compromise your conscience to conform to theirs and not to attempt them to compromise theirs to conform to yours. So yun pong ibig sabihin ng idea ho that you should be fully convinced in yourself na ang konsensya mo na gawin ng isang bagay ay hindi makasisira ng iyong relasyon sa iyong kapwa mananampalataya. So ganun po ang ating makikita po dito. And also, the cause is in verse 7 is for none of us lives to himself and none of us dies to himself. And for if we live to the Lord, and if we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are the Lord's. So the bottom line for this is that we are the Lord's. The weak, the weak and the strong are the Lord's. So kapwa sila sa Panginoon. So, hindi po ang sukat ng kanyang kaligtasan ay ang kanyang pagiging strong o yung kanyang pagiging mahina sa pananampalataya. Yung antas ng kanyang kakayanan na unawain ang katotohanan ng Biblia ang hindi sukatan, kundi ang Panginoon na nagbigay nito. Kaya, not to compromise your conscience. That's why, here, sabi dito, is kailangan po na unawain natin na ang Kristo ay hindi lang Kristo ng mga buhay, but kundi siya din ang Kristo ng mga patay. In verse 9, to this end Christ died and lived again, which is the culmination to keep our eyes and setting our minds fixed in the Lordship of Christ. So hindi po tayo ang master ng ating kaligtasan. Hindi po tayo ang master ng ating pagiging Kristiyano. Kaya nga tayo tinatawag na Kristiyano, it's that we are all followers of Christ, and Christ is our Master. Christ is our Lord. Amen? So siya po ang Panginoon natin, hindi tayo ang Panginoon ng ating sarili. It is mahirap sabihin at maling sabihin na tayo ay Kristiyano, pero tayo pa rin ang amo. Tayo pa rin ang master at hindi ang Panginoon. Kaya ang isaisip natin at ang ating tanawin is the Lordship of Christ. Ang pagkapanginoon ni Kristo. Hindi lang natin siya tinanggap bilang tagapagligtas, kundi bilang Panginoon. So that's through your convictions
we should maintain our mutual understanding with each other in the body of Christ. Ito po ay ating obligasyon. Hindi ho tayo pumupunta sa bahay panambahan na ang ating purpose lamang ay makinig ng salita ng Diyos at wala tayong malasakit o pakialam sa ating katabi, sa kung anong kanyang pinagdadaanan. Basta ako, makikinig lang ako ng salita ng Panginoon. Basta ako, a-attend lang ako sa church at pagkatapos ako uuwi na. It doesn't matter kung ano yung pinagdadaanan ng mga kasama ko dito. No. Because the Bible says we are in the body of Christ, each one of us. Tayo po ay bahagi ng katawan ng Panginoon. Ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. So that is the analogy. Ano po? Kung paanong nasasaktan ng isa na bahagi ng katawan ng Panginoon, dama po ito ng bawat isa sa atin. Yan po ay burden ng buong church. Hindi po ito basta lamang ipinapaalam sa atin at sasabihin natin, bahala siya sa buhay niya. No. Kailanman hindi po ganito ang iglesia. Kaya ngayon, mga kapatid, kumusta po ang ating relasyon sa ating kapatid? So, how is your relationship with your spiritual brother or sister sa mga oras na ito? What is the extent of your acceptance to them? Gaano na kalayo ang kakayanan mong tanggapin sila? Bagamat marami silang kahinaan, ikaw, inaamin mong mayroon ka ding kahinaan, kahit nakikita mo mas marami silang kahinaan kaysa sa iyo, pero iisa ang inyong kaligtasan. So, gaano na kalaki at gaano na kalago ang iyong sarili na tanggapin siya bilang kapatid sa Panginoon. And what do you do to prevent yourself from being a stumbling block to your brother or sister in Christ? Anong ginagawa natin upang hindi tayo maging katitisuran sa kanila? Kinokompromiso ba natin yung ating conscience para sa kanila? Sabi nga, to impress them that you know more of Christ, which is, we know that ito po ay isang kasalanan. Ano po? And how do you take your current position to follow all of this? So, paano mo tinitingnan at paano mo ginagamit ang iyong posisyong ito na ikaw ay bahagi ng katawan upang sundin ang lahat ng ito. Kaya, papasok po tayo sa ikatlong katotohanan, that is through your accountability. So first, understand them with acceptance. Second, understand them through your conscience, not wounding theirs, not causing yourself to stumble, okay, your brother or sister in Christ, but also to understand them with accountability. Ibig sabihin, pananagutan po natin ang bawat isa, ang isa't isa, bilang kapatid sa Panginoon. So that is in verse 10 to verse 12. So in verse 10, it says, why do you pass judgment? Why do you pass judgment on your brother? Why do you despise your brother? So these are two, okay? These are two groups of people, the weak and the strong in the faith. So ang una pong sinabi dyan is, ang tinutukoy po dito is those who are weak in faith. So why you, weak in faith, pass judgment on your brother? And then next, the strong, so sinabi po dito, why do you despise? Bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? Doon naman sa mga mahina, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? So dahil sa kanyang hindi pagsunod o hindi pag-observe nung araw na para sa kanya mas mahalaga. Samantalang yung strong sa pananampalataya, ang ginagawa niya, hinahamak niya ang kanyang kapwa mananampalataya dahil sa kanyang observance. So ito po yung rebuke na makikita po natin mula po kay Apostol Pablo. So again, what do we mean by the word accountability? So ano pong ibig sabihin para sa atin ng salitang accountability? So in secular meaning, makikita po natin that it is the fact or condition of being accountable or liable, acknowledging our responsibility for our actions or decisions to something or someone. Ibig sabihin, nandoon po yung ating obligasyon at responsibilidad, pananagutan sa taong ito sapagkat siya'y ating kapatid sa Panginoon. So we acknowledge them and we are responsible kung ano ang
pwedeng mangyari sa kanya, sa kanyang spiritual na buhay. Kung tayo po ay nag-stumble or naging cause sa kanya para ma-stumble siya, pananagutan po natin sa Diyos yan. Hindi ho basta-basta ho ang pagiging isang mananampalataya. Hindi ho ibig sabihin, Kristiyano, walang pakialamanan. Pinoprotektahan po natin ang katawan ng Panginoon. Remember, in our membership covenant, so nandun po ang pangangalaga ng patutuo ng ating iglesia. Kung hindi natin kayang pangalagaan ang ating sariling patutuo sa ating kapwa mananampalataya, then, paano natin masasabing tayo po ay tapat sa Panginoon? Paano natin masasabing talagang tapat ho ang ating patutuo sa Panginoon? Kaya first, sabi dito, ang ating pangatlo po is through our accountability. So, Paul stated the things to know and to do. So dito po makikita natin yung mga bagay na dapat nating malaman at mga dapat nating gawin upang mapanatili nating tayo'y may pananagutan sa ating mga ginagawa sa ating kapatid sa Panginoon. So first, there's the rebuke from the Word of God. Okay? There's the rebuke. That's why it's very important for us to be fed by the Word of God. Because we know that the Word of God is not only meant for us to teach, for teaching, but also for rebuking, for correcting, and for training us. Right? So ito po yung sinasabi. That's why there's a rebuke from the man of God that says, why do you pass judgment on your brother? Why do you despise your brother? Kaya ang salita ng Diyos, talagang on the human side is an offense. Masakit. Pero, it is true, okay? It is true that we are in the body of Christ. Katotohanan hindi rin natin may tatanggi na sinasabi po ng Biblia na tayo katawan ng Panginoon. Kaya pananagutan po natin na tayo ho ay bahagi ng katawan ng Panginoon. Kung ano man ang gawin natin sa loob ng iglesia, pananagutan po natin sa Kanya. Okay? So, here, they were both judging and despising each other. The weak ones judged the strong ones, while the strong ones despised the weak ones, but this must be stopped. Kailangan maputol ito. Kailangan tigilan sa iglesia ang ganitong mga kung ano-anong argumento, sapagat ito ay walang kinalaman sa kaligtasan. Ito ho kasi yung isang hiwagang maituturing. Lalo na sa mga taong para sa kanila is kung ano yung kanyang doing sa church in terms of katulad po ng mga ganitong issues is meron pa rin kinalaman sa kanyang kaligtasan. Meron pa rin kinalaman sa kanyang assurance of salvation or sa kanyang confession na siya ay isang Kristiyano. Kaya merong tinatawag tayong judgment and despising. Hinahamak at hinahatulan, hinuhusgahan ang kanyang kaligtasan. But who is the judge? Sino ang hukom? Kaya sabi po dito in verse 11, for we will all stand before the judgment seat of God. Who? Okay? Who is sitting at that judgment seat? It is God. Ang Panginoon lamang ang maaaring humusga at humatol sa atin. Hindi po tayo at kahit sino sa atin. That's why Paul said in 1 Corinthians chapter 4, the one who examines me is the Lord. Concerning my stewardship, concerning my apostleship. Ang Panginoon lang ang sumusuri sa akin, ang Panginoon lang ang pwedeng humusga sa akin. Hindi kayo. Kaya welcome po kung ano man yung tinatawag nating panghusga. Kahit sa loob ng iglesia. Because there's only one judge. Okay? And the Bible rebukes us to stop judging and despising one another. So, next, the reason is, binasa na po natin verse 11, we will all stand before the judgment seat of God. So, lahat po, the weak, the strong, everyone,
will, sabi dito, will all stand before the judgment seat of God. So, the judgment seat of God here is not the judgment in the book of Revelation. But the judgment here is only for those who are in Christ. Hindi po ito yung judgment na kung saan ay merong nasa kaliwa at merong nasa kanan, yung kambing at yung tupa. Hindi po yon. Ang sinasabi po dito is what we call the Bema judgment. So this is only para po sa mga mananampalataya. So this is the judgment wherein ang mga tao, ang mga mananampalataya po ay haharap lahat sa Diyos. So in 2 Corinthians chapter 5 verse 10, ang Panginoon ang susuri sa kanya. Okay? Siya ho ang huhusga sa kanya, sa kanyang ginawa bilang isang Kristiyano. Sa kanyang stewardship, sa kanyang pagiging lingkod, ang Panginoon ang hahatol sa kanya. Okay? Sige, tingnan po natin. In 2 Corinthians chapter 5 verse 10, okay. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good. Sa ESV po ay evil. Pero actually po, mas better ho nating dapat tingnan ho ito is yung bang mas valuable, okay, yung kapakipakinabang o yung hindi masyadong kapakipakinabang o walang pakinabang. So, hindi po ito evil, which is kasalanan. Okay? Kasi ito po ay in reference sa mga mananampalataya. Okay? So, yung paghatol ng Panginoon sa evil is on the great white throne judgment. But here, in the Bema judgment, so tayo po yung husga ng Panginoon sa ating ginawa, okay? Regarding sa ating kapatid, sa Panginoon, tayo ba'y naging stumbling block sa Kanya o hindi? Was there a time na tayo naging katisuran ng ating kapatid o hindi? So, yan po ay mangyayari sa Bema judgment. And bilang quotation po in verse 11, for it is written, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So this is from Isaiah 45 verse 23. And also in Philippians chapter 2, na kung saan po ito po ay tumutukoy sa Panginoong Jesus. Siya ho ang ating hukom sa darating na panahon. Kaya mga kapatid, kung ano man ang ginagawa po natin sa loob ng iglesia, hindi lang po tayo hinahamon na tayo po'y maglingkod sa Diyos. Isa rin sa mukha ng ating paglilingkod sa Diyos ay kung paano po natin pahalagahan ang bawat isa. Amen? Amen. Kung paano po natin pakaibigin ang kahit sino basta't ligtas sa pananampalataya, biyaya ng ating Panginoon. So yun po yung tinatawag nating accountability. Lahat sila'y pananagutan po natin sa Panginoon. And in verse 12, the reminder here is, so then each of us will give an account of himself to God. So hindi po sa taong nasaktan po natin tayo mananagot kung siya'y kapatid natin sa Panginoon. Kung tayo po ay naging katitisuran sa Kanya, kung tayo po ay naging cause sa Kanya para ang Kanyang conscience ay ma-compromise, at hindi natin siya tanggapin dahil lang sa Kanyang mga opinion na yan, kundi sa Diyos po tayo mananagot. Okay? Doing such to them, sabi nga, pag ginagawa po natin ang mga bagay na ito din ang ginagawa natin sa Panginoon. It's the same way. Kung paano mo hindi tanggapin ang iyong kapatid sa Panginoon, kung paano ang Panginoon ang nagligtas sa Kanya, hindi mo rin tinatanggap ang kaligtasang biyaya ng Diyos sa iyo. Okay? That's why doing such is the same thing na ginagawa mo rin sa iyong relasyon sa Panginoon. Kaya 1 Corinthians chapter 12, so sabi po dito sa 1 Corinthians 12:26 and 27, if one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Now, you are the body of Christ and individually members of it.
Kung anong ginagawa mo sa iyong kapatid, ginagawa mo din sa Panginoon dahil ito ay katawan ng Panginoon. Huwag tayong maging cause ng pagkasira o upang ang church ay masaktan. Kundi ang pairalin po natin ay ang katuwiran, ang kapayapaan at kagalakan sa Espiritu. So ito po yung akin pong verse kanina, Romans 14:17. It's not a matter of drinking and eating. It's not a matter of observances. Sabi nga, kung nagse-celebrate ka ng mga sinasabi nilang pagano, so it doesn't matter. In the kingdom of God, sabi po doon, it's not a matter of eating and drinking, but righteousness and joy and peace in the Holy Spirit. Okay? Iisa ang kaligtasan. Pero wag nating hayaan na tayo po ay maging dahilan ng pagkasira ng ating relasyon sa ating kapatid. O tayo po ay maging katitisuran. Okay? So, that is our third. First, the rebuke. The scripture rebukes us. Okay? Na tayo po ay huwag maghusga at huwag ho nating hamakin ang ating kapatid sa pananampalataya. Ikalawa, ang dahilan sapagkat tayo pong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos at siya ho ang hahatol sa atin. Okay? At ang panghuli po ay ang paalala na bawat isa sa atin ay may pananagutan sa kung ano ang ating gagawin sa ating kapatid sa Panginoon. Kaya, sabi nga, understanding, should be mutual. Hindi lang, isa lang ang umuunawa sa church. Kundi ang bawat isa sa atin, bilang tayo po'y bahagi ng katawan, ay mga unawaan dahil tayo po ay kawan ng Panginoon. So, bilang panghuli po, yamang tayo po ay nabibilang sa isang katawan, sa isang pananampalataya at sa isang Panginoon, the spiritual understanding with each other must be mutual. So, hindi ho one-sided. First, the Lord, inunawa po tayo ng Panginoon, tinanggap po tayo ng Panginoon, therefore, tanggapin po natin ang bawat isa. Unawain po natin ang bawat isa, regardless of our weakness, sabi nga, or our weaknesses. So, meron po tayong ABC, doon po sa ating conclusion. First, A, accept them for who they are, regardless of their weaknesses. So, that is A, accept them. Okay? Tanggapin natin sila. Kahit sila galing ibang church, pero ang kanilang kaligtasan ay pareho din po ng ating kaligtasan. Nandun po yung ating welcoming heart para sa kanila. Dahil iisa ho ang kaligtasan na meron po tayo. Amen? Amen. Next, be persuaded with our own mind that you do your part to them for the Lord's sake. So what work? Sabi dito, anong action po ito na ginagawa natin yung part natin? Not wounding their conscience. Hindi natin sinisira or hindi natin kino-compromise ang kanilang conscience. By despising and judging them. And count them all as the ones you are held accountable to. So, hindi lang para sa isang tao lang o sa dalawang tao, tayo may pananagutan. Kundi lahat ay pananagutan po natin sa Panginoon. So, tayo po ay mananagot sa Diyos. Kung sa kahit isang kaluluwa lamang, sa kahit isang Kristiyano man lamang, tayo ay naging katisuran sa Kanya. Wala akong makalalampas sa Panginoon. Kahit hindi na yan tanda ng iyong sabi nga, kapatid na nasaktan. Yan ay maliwanag pa sa sikat ng araw na alam ng Panginoon at nakatalaho sa Diyos. The entirety ng ating work dito po sa mundo. Kung tayo po ay naging tapat na tagasunod at may mga pagkakataon po na hindi po tayo naging tapat sa Kanya. So bilang lingkod po ng Panginoon, kung ako po ay magtuturo ng hindi mula sa Biblia, sa Panginoon po ako may pananagutan. Kung ang aking buhay ay nakikitaan ng hindi karapat-dapat at hindi mula sa salita ng Panginoon, sa Panginoon din po ako may pananagutan. Nawa ang damdamin, nawa ang perspective po natin is also mutual. So ganun din po natin tingnan.
tinitake natin seriously ang ating pagiging isang Kristiyano. Na hindi tayo magiging katitisuran at hindi tayo magiging instrumento ng pagkakasala ng bawat isa. Sapagkat tayo po ay iisa kay Kristo. Amen? Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa katotohanan ito na kami po ay may pananagutan kung meron po kaming ni kahit isang bagay po na nagawa po naming maaaring masaktan po ang aming kapatid sa pananampalataya at maging dahilan upang mabahiran po ang patotoo po ng inyo pong gawain. Kaya muli po, Ama, tulungan niyo po kami at patuloy po naming ilapit ang aming mga sarili sa iyo upang hindi po kami maging instrumento ng pagkakasala at panghihina ng aming po mga kapatid, kundi for mutual upbuilding ay maging instrumento po kami, Panginoon. Salamat po sa lahat ng ito. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen.